Sa mga nakikinig ngayon, shout out sa inyong lahat dahil na-miss daw ako ni Kayo, pagbigyan muna natin ng kahilingan niya. Sa mga walang idea sa issue na ito, just listen, observe, and use your critical thinking. At bago tayo pumalaot, lilinawin ko. Ang sasabihin ko dito ay base sa information na nakuha ko sa lawfeel.net at base sa obserbasyon, opinyon at logical reasoning base na rin sa facts na binigay ni Michael Machate, aka Kayu. At sa mga bashers ko, kung naniniwala kayo sa confession ni Kayu, therefore, naniniwala kayo na may mga nabiktima. Kaya huwag nyo sa aking hanapin ang mga biktima. At kung hindi kayo naniniwala na may biktima, ibig sabihin lang, hindi kayo naniniwala sa confession ni Kayu. So, ibig sabihin, para sa inyo, nagsisinungaling lang siya. Or naniniwala kayo sa confession niya. Pero, dahil hindi nyo nga naranasan ng ma-scam or wala kayong kamag-anak na scam, kaya okay lang sa inyo yung mga taong katulad ni Kayo, basta nag-confess, kahit na nakikipagbalahuraan sa social media, pagtatanggol nyo pa. Tulad nitong si Erica, sabi niya, evidence mo, confession niya. At pinaghanap pa talaga ako ng victim ni Kayo. Follower yan ni Kayo ha, pero mukhang hindi naniniwala na may biktima. Kaya sabi ko sa kanya, nasa harap mo na nagtatanong ka pa. The most important exception to the hearsay rule is admission or confession evidence. Meron ba akong pinagbasihan yan? Meron, nasa batas natin yan. At hindi ako tumakbo sa argument natin doon sa comment section. Sabi ko nga sa'yo, i-content ko na lang yan at ang mga arguments mo. This is the revised rules on evidence. Rules 128 to 134, Rules of Court. Part 4, Rules of Evidence. Pero syempre, hindi na natin i-discuss lahat yan. Basahin nyo na lang. At madami kayong matututunan. Pero i-discuss natin yung ilang part patungkol dito sa issue na dinidiscuss natin at pinagtatalunan. Kunin lang natin yung Rule 130. Number 3, admissions and confessions under Section 33. Yung number 6, exceptions to the hearsay rule under Section 42. At yung number 7, opinion rule under Section 48. Dito sa number 7, opinion rule, Section 48, general rule. Dito sa Section 48, napakalinaw na yung opinion ng isang witness is not admissible. Pero may mga exceptions. Kaya pupunta tayo sa Section 42. Yung Section 42 ay nasa number 6. Ito na yung pinagbasihan ko doon sa sinabi ko sa comment section. Exceptions to the hearsay rule. Under Section 42, part of res gestae, or another pronunciation is res gesti. Kaya nasabi ko dun sa comment section, the most important exception to the hearsay rule is admission or confession evidence. Kasi nga kung pag-aaralan nyo itong rules of evidence under Section 42, part of res gestae is a way in which hearsay evidence can be included in a case in court. Kaya yung mga confession tapos may video, pwede talagang magamit yan. Pero syempre, alam ko naman na ang kasuhan ay napakahabang proseso. Pero para sa akin, based on my logical reasoning, yung confession ni Kayo ay evidence ko na para masabi ko siyang scammer at wag nyo akong uutusan na magkaso. Narinig nyo na ba si Kayo? Sinabi niya na sunog na ang mga evidence pero hindi nangangahulugan na wala siyang nabiktima at naperwisyo. Confession nga, di ba? Ganito lang yan. Pag ang isang tao pumatay at sinunog niya ang katawan ng pinatay niya at sinaboy niya na ang abo sa dagat, hindi ibig sabihin hindi na siya gumawa ng krimen dahil wala ng evidence. Hindi ibig sabihin na hindi na siya pumatay. So ano ang implication ng analogy natin? Ibig sabihin, si Kayo kahit hindi nakasuhan, kahit hindi nakulong, at kahit wala akong maipresent na biktima niya, ang evidence ko ay ang video na kung saan inamin niya na scammer siya. Base sa kwento niya at sa pamamaraan ng ginagawa niya dati, we can conclude by logical reasoning na talagang scammer siya. At ang isang napakatibay na pwede nating panghawakan ay yung sinabi niyang, it is commanded by God. Hindi niya yung ginawa para sa sarili niya, hindi niya yung ginawa para sa inyo, but because it is commanded by God. Pero kasi
Kasama kaya doon sa inutos sa kanya ng Diyos na mag-confess siya at pagkatapos niyang mag-confess ay bigyan niya ng justification at excuses yung mga ginawa niya. Pero hindi ba kayo napapaisip, sino kayang God yung tinutukoy niya na inutusan siya na mag-confess? Pero pwede niyang pagkakitaan yung confession. Pero masunurin si Kayo, sinunod niya yung God na nag-command sa kanya at the same time, pinagkakakitaan niya. Kaya maging wise at mag-ingat kayo sa mga taong ginagawang confession ground ang social media dahil madalas ang target nila ay ang mga Kristiyano na mga vulnerable at generous. Ang mga taong madaling humanga sa mga taong nagpapakilalang binago at binigyan ng misyon ng Diyos. Madalas mabubulaklak ang kanilang mga sinasabi. At napakagaling nilang mag-manipulate at mag-twist ng isang sitwasyon kahit ito ay mali na. At pag yan ay nasa ugali at sistema na nila, lalabas at lalabas yan. Sa school, na kahit di siya makapasok, antayin niya ako. Tapos pag nag-aaway kami, kahit ako yung may kasalanan, pag binaliktad ko, siya na yung may kasalanan. Then mag-sorry siya sa akin. Pero pag malapit ka sa kanila, hindi mo mamamalayan na namamanipulate ka na pala. At maging wise, mapag-observe, hindi lahat ng nagko-confess at ginawang confession ground ang social media ay tunay. Yung iba gagamitin pa ang Diyos na sangkalan at idadahilan, I'm not doing it for me, I'm not doing it for you, I'm doing it because God commanded it. Napakagandang pakinggan, pero pag inanalyze nyo, God did not command us na pagkakitaan ang confession natin. May iba't ibang paraan naman ng confession at hindi lahat dinadala sa social media. Pero kung pipiliin ninyo na dalhin ito sa social media, dapat maging handa kayo sa lahat ng criticism. At ihanda ninyo ang sarili nyo sa mga pambabatikos dahil hindi lahat ay matutuwa sa confession ninyo. Huwag kayong mapipikon, huwag kayong magagalit at gagawa pa ng damage control. Dahil kaka-damage control, diyan nagkakaroon ng mga contradiction ang mga sinasabi, katulad ng video na ipakikita ko sa inyo. Hindi ba kayo yung nagparatang? Money launderer, scammer. Ano pagkakaiba natin? Yan ay galing sa confession ko. Walang makakaalam yan kung hindi ko yan kinonfess. Ikaw ba yung sinasabi ni Meloyap na credit card scammer? Used to be. Used to be. Credit scammer confirmed. Used to be a credit scammer technically. Hindi credit card scammer. Scammer, not credit card. Kasi I already nakukuha ko na yung mga credit card information. Na-corner siya dito sa tanong na to. Tapos nasagot niya with confidence. Pero in between nung nagsasalita na siya, hindi na siya komportable. Hindi niya malaman kung papaano niya na ipapaliwanag. At medyo binalak pa niyang magpalusot dahil sinabi niya hindi credit scammer. Pero nakabalik din siya doon sa confidence niya. Kaya at the end sinabi niya, yes. Sa system, nagiging scammer ka dahil you are actually doing social engineering, and then it's part of your tools is deception para ibigay sa iyo information. So in that sense, yes. See, I told you, I'm not gonna deny anything. Oh, bakit galit na galit ka doon sa video mo na sinasabi mong kami ang nagparatang sa iyo na scammer ka at money launderer? The problem is, Eto na, blame shifting na siya. those people cannot admit it. Why? Because they haven't repented. O tingnan mo, yung pag-amin mo, ipapasa mo pa sa iba. Magko-confess at magre-repent ka sa social media. Tapos yung mga bumabati ko sa'yo, gusto mo mag-repent din. Bakit, may evidence ka ba? O nagpaparatang ka lang para naman kahit papaano maibsan yung nararamdaman mo at yung mga shortcomings mo? Because they keep doing it. Anong they keep doing it? Alam mo Kayo, inamin mo dyan na ikaw ay isang scammer. Tapos sasabihin mo, they keep doing it. Huwag mong ibabalik ang ginawa mo sa ibang tao. Kung magko-confess ka, mag-confess ka na lang. Nasa tamang edad ka na para magdesisyon ng tama at mali. Pero mas pinili mo ang mamerwisyo ng tao at manglamang sa kapwa. Tapos magko-confess ka sa social media. Pag tinawag kang scammer,
I-justify mo pa yung ginawa mo, gagawa ka pa ng mga excuses. The worst, paparatangan mo na scammer at bobo yung mga hindi sumasang-ayon sa'yo at hindi mo nakuha ang simpatya. Yan ba ang commanded sa'yo ng Diyos? Na pagkakitaan yung confession mo at pagka binatikos ka, tatawagin mong bobo? Bakit kinakailangan mo pang gamitin ng YouTube pagkakitaan, tumanggap ng donasyon sa mga listeners mo, tapos sasabihin mo confession? Ano yan, nag-confess ka na, pinagkakitaan mo pa? Ang galing, ano? Marahil may mga magtatanong at sasabihin bakit bumalik na naman ang issue na ito. Kasi hindi niya matanggap nang ginamit ng ibang grupo ang content ko. Pero imbis na sagutin niya ang issue na binabato sa kanya regarding sa confession niya na pagiging scammer, nagre-upload ng old issue. Abay, kasalanan ko ba kung nagpabida kang mabuti sa confession mo? Kaya na-content kita dati at ngayon nagamit ang content ko ng ibang community. Paano naman ako ng budol doon? Sagutin mo nga ang tanong mo na malisyoso. Wrong move ka na naman, Kayu. Salamat sa pag-upload. Buti na lang, pinakinggan ko ulit. Natatawa ako kasi yung clip na hinahanap ko, doon pala sa video na nire-upload mo, doon ko pa makikita. Pagkakataon nga naman, yung hindi mo na kailangan magkalkal, kusang binigay sa iyo. At yung ginagawa mong blame shifting, yung salitang budol, lagi mong binabanggit yan. Pero, laging bumabalik sa mukha mo. Ang saklap, ano, dahil sa confession mo, palagi nang nakakalkal ang pagiging scammer mo. Tapos i-justify at gagawa ka pa ng mga excuses. Pag hindi sila sumang-ayon sa'yo, ang lakas mong magbintang at makatawag sa ibang tao na bobo, tanga, may tulo, budol, scammer. Pero ikaw naman ang medyo may kahinaan ng ulo. Imagine, sasabihin mong ang age of sexual consent sa Pilipinas ay 18. Hindi sinasabing ang age of consent is 16 years old, 18 pa rin. Gayong nag-google ka na nga pero mali pa rin ang intindi mo. Tapos ang lakas mo makatawag sa ibang tao na scammer pero ikaw naman ang may history talaga ng pangbubudol. Malalaman ba namin yan kung hindi mo kwento dito sa social media? Tapos nang nabatikos ka, sasabihin mo confession. Mamaya i-analyze natin kung confession nga ba ang ginawa ni Michael o isang pagkukwento ng kanyang experience para magpabida sa mga listeners niya. At ang isang nakakatawang damage control ni Michael, yung sabihin niyang foreigners lang ang mga nabiktima niya at walang kababayan natin. At iyan ang dahilan kung bakit gusto niya akong kasuhan. Pero doon sa isang argument namin, inamin din naman niya na possible. Possible na may kababayan din natin na nabiktima siya. Pero dahil na rin inamin mo na possible na may Filipino kang nabudol, so ano pa ang ikakaso mo sa akin? Kaya yung banta mong yan, natanong ko na yan sa abogado. Huwag ka kasing masyadong pabida at huwag laging feeling magaling. At ang social media is not a confession ground. Pero kung gusto mo talagang mag-confess, tanggapin mo ang pangbabati ko sa iyo. Dahil sabi nga, a genuine confession is characterized by a full acceptance of personal responsibility without justification. Ibig sabihin, kapag nag-confess ka, huwag mo nang i-justify yung ginawa mo. Huwag ka nang gagawa ng mga excuses or logical justification just to protect your ego or reduce your guilt. Dahil yung sinasabi mong confession, iyan ay hindi isang simpleng pagkakamali. Iyan ay isang krimen. At huwag mong gamitin ng Diyos na sasabihin mong you confess dahil sinusunod mo lang ang utos ng Diyos. Samantalang wala namang makitang remorse doon sa pag-amin mo sa dati mong ginagawa, kundi gloating ang nakikita ko. Yung the way you said it, proud ka pa na di ka bobong kriminal, kaya di ka nahuli. Proud ka na alam mo ang SQL injection, yung nag-aral ka ng neuro-linguistic programming, yung proud ka na alam mo yung ginagawa ng isang hacker, na imbis na ginamit mo sa mabuti, ginamit mo sa masama at sa panlalamang sa kapwa. Tapos ngayon, yung proud kang matawag na hacker, but you turned out to be a scammer. Ang hacker at ang scammers ay parehong gumagamit ng SQL injection. Pero ano ang pagkakaiba nila? Sabi dito, while hackers often use SQL injection for technical system takeovers, scammers
use it as a powerful tool to enable identity theft. Yung proud na proud kang marunong ka ng SQL injection pero scammer ka lang naman pala. At mamaya maririnig nyo yan sa bibig din ni Kayo. At the more na pinapakita mo ang kagaspangan ng ugali mo dito sa social media, mas lalo tuloy nakikita na ang ginagawa mo dyan sa harap ng camera is for clout and money. Bakit? Kasi hindi mo kayang expose ang dati mong boss na nagre-recruit pa rin sa iyo na gumagawa pa rin ng illegal. Bakit ko nasabi na gumagawa ng illegal? Because based on logical reasoning, nag-confess ka ng illegal mong ginagawa dati. Tapos nire-recruit ka pa rin ng dati mong boss pero tinanggihan mo. Yun yung isa sa mga bagay. Actually, nire-recruit pa rin ako ng boss ko like last year. Eh sabi ko, sorry, Christian now. I'm a Christian now. Yeah. Bro, may marirefer ka bang iba? Sabi ko, I'm a Christian now. Kasi, yun sa mga ginagawa ko dati is naglilinis ako ng pera, no? Na pinadadaan ko ng China. Eto! Dati siyang naglilinis ng pera tapos nire-recruit ulit siya ng dati niyang boss. Tapos sinabi mo, I'm a Christian now? At bakit mo kinakailangang sabihin yon? Kung legal naman yung work na ino-offer sa'yo, bakit mo sasabihin I'm a Christian now? Therefore, illegal pa rin ang ginagawa ng dati mong boss na nagre-recruit pa rin sa'yo. Akala ko ba for the truth ka and yet di mo siya kayang i-expose. Bakit hindi mo kaya? Kasi nga, yung pagpunta mo dito sa SOCMED ay para lang sa clout and money. Takot kang makasuhan kaya di mo kayang expose ang dati mong boss at hindi mo kayang banggitin ang kumpanya na kung saan gumagawa ka ng illegal. Bakit? Kasi takot kang makasuhan. Dati kasi, na-scam ako dati sa mga hacker na dati. Wala ako interest sa hacking eh. In-scam ako. No, in-scam ako in the Ano sense nangyari? of credit cards. Kasi may access ako sa Oo. credit cards eh. So ngayon, in-scam ako sa credit cards. Wala ka din naman yung credit cards. So, so, okay lang din naman. So ngayon, sabi ko, bakit pinag-uusapan nila to tungkol dito, pero totoo ba? Ano nangyayari ba talaga to? Well, hindi ko lang babanggitin yung companies, no? So, baka makasuhan ako eh. Pero dati pa naman yon, di pa ako siya. Akala ko ba for the truth ka at may mission ka na i-expose ang mga ganitong gawain? Sasabihin mo confession, pero patawa-tawa ka pa. Sausaw ka ng sausaw sa issue ng iba. Bakit hindi ka gumawa ng sarili mong expose? O kaya maging whistleblower ka. Baka sakaling maisalba mo pa yung mga posibleng mabiktima pa ng credit card scamming. Kaya para sa akin, isa kang red flag. Dahil hindi ko makita ang remorse sa video mo. Anyway, pakinggan ninyo at tingnan ninyo, i-analyze nyo mabuti kung ito nga ba ay confession o gloating. At kung si Kayo ba ay isang hacker o isang scammer. Ano to? Masayo ba, Sir Kayo, na madaming mga galing na hacker sa Pinas? Aba, oo naman. O ganito, isa sa mga ginamitan ko niyan, okay, so ganito, combine. Bigyan ko kayo ng idea, ha? Take note, ang sabi niya, bigyan ko kayo ng idea. Ang tanong, nagko-confess ba siya o nag-share ng experience at ginawa niya noon? Ituloy natin at obserbahan ninyong mabuti ang ekspresyon ng mukha, ang tono ng boses, ang mga bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Sa dati kong ginagawa, Dati. Okay. So, nakakuha ka sa database, right? Merong website na nagkikip ng last 4 digit na social security number. And then, credit cards, date of birth, lahat yan, nakakuha mo yan. Okay, ngayon ang issue mo ngayon, paano mo ilalabas yung pera? Doon ako nag-isip kay Melo Yap. Confession o nakikipagpaligsahan? Sabi niya, sa write-up sa kanya, may BPI ako dito, something, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Confession o nang aasar? Bobong kriminal ka talaga kung di mo alam gagawin dyan. Okay? Unang ginagawa ko, nakuha ko na information na yon.
may background history na ako. Identity theft na ngayon. Sabi ni Kayo, ginawa niya yan 2008 at tumigil siya 2012. Ngayon, ang dahilan ng iba, wala raw kaso si Kayo. Dahil nagkaroon lang tayo ng batas patungkol sa Cybercrime Prevention Act noong 2012. At ito nga yung Republic Act number 10175. Pero alam nyo ba kung ano ang first cybercrime law sa Pilipinas? Or natatandaan nyo ba yung I Love You virus unleashed globally in 2000? Iyon ang dahilan kung bakit ang Congress ay nag-push ng batas patungkol sa cybercrime. At ito nga yung Republic Act number 8792 na pinirmahan ni President Joseph Estrada noong June 14, 2000. The Electronic Commerce Act of 2000, iyan ang unang batas that penalized limited online crimes such as hacking. Dahil ang batas ay nag-evolve, kaya nagkaroon tayo ng Cybercrime Prevention Act of 2012. This is the main comprehensive law addressing other content-related offenses like child pornography, cybersex, cyber libel. Kaya wag niyo idadahilan na wala pa tayong batas during that time patungkol sa cybercrime. Dahil gusto nyong bigyan ng justification at excuses yung mga ginawa ni Kayo noong 2008 to 2012. At kahit may batas o wala, ang ginawa ni Kayo ay mali, point blank. At hindi nyo na dapat binibigyan ng excuses at justification. Identity theft na ngayon. Meron na ako, nakuha ko na information Ngayon, paano ko ngayon peperahin yung nakuha ko? No, ganito. Gagamitan ko ng social engineering. Paano? Mag-transact ako sa Western Union. Okay, ito yung process ng Western Union. Okay? Sa Western Union, ang gagawin mo is credit card, social security number, yan mga yan. So ngayon, ang pinakamahirap na part doon is yung background history. Kasi may security questions doon. Pag enter mo, di ko papadala ka ngayon. So pagpadala mo ngayon, ang problema dito, yung background history. Meron ka makukuhang Nung kinikwento mo yan with confidence, Kayo, naisip mo ba na after nyan ay aani ka ng pambabatikos at tatawagin kang scammer, money launderer? Marahil ang isasagot mo, oo. Pero ang tanong ko, bakit kinakailangan mong bigyan ng mga excuses at justification yung ginawa mo? Mga Equifax, yung TransUnion, and Experian. Ayan yung itong mga private companies to. Sila yung mga nag-aaral ng credit scores. Okay? So, nandun lahat ng history nila ng loans, kung saan yung address nila, lahat yun nandun. Okay? Lahat yun nandun. So, ngayon, sometimes, kulang yun. Imagine from 2008 to 2012, napakatagal noon na para magawa mo yan ng ikaw lang. At yung boss niya na binabanggit niya doon sa video na nagre-recruit pa rin sa kanya, I think that was 2022 nung in-approach siya pero Christian na nga siya. So ibig sabihin, gumagawa pa rin sila up to 2022 ng illegal. Bakit hindi mo sila kayang pangalanan? Hindi ba't napakagandang expose yon at napakagandang content dyan sa channel mo? Gawa ka ng sarili mo expose. Total, iyon, mas gamay mo. Para naman yung mga possible na mabibiktima ay mapigilan mo. Diba magandang expose yon? Kesa sumasawsaw ka na sumasawsaw sa ibang community. Napaka-smooth na nga ng nagiging investigasyon dahil sa ginawa mo, nahusgahan tuloy ang ilang vloggers. Tapos yung napaboran mo, wala palang evidence. Anyway, balik tayo dito sa issue mo. No? Kasi may pagkakaiba-iba yung reporting ng Equifax, Experian, at TransUnion. So ngayon, pag nagkaiba-iba yun, meron nag-a-appear sa TransUnion na hindi nag-a-appear sa Equifax. Right? So ngayon, pagdating mo sa dulo ng Western Union transaction mo, may lalabas na security questions doon. Okay? Doon sa security questions na yon, kailangan mo yung sagutin ng mabilis. Okay? Kailangan mo sagutin yun ng mabilis. Madali lang yung mga madali lang yung mga available sa yung information. But the problem is, hindi mo alam lahat ng information kasi merong mga hindi nag-a-appear sa isang credit bureau, no? So ngayon, anong gagawin mo ngayon? Well, dyan ko gagamitin ngayon neuro-linguistic programming. I will call
Imagine doon sa isang video na kung saan nakikipagdebate siya, ipinagmalaki niya na nag-aral siya ng neuro-linguistic programming. Imagine, pinag-aralan mo yan. Tapos ang purpose mo lang pala ay mang-scam ng ibang tao. Yung tao na may-ari ng credit card and then mag-social engineering. Galing ka ngayon sa fraud department ng bangko niya. Okay? Anong susunod mong gagawin? Well, kailangan mo siyang pigilan magsalita at magtanong. Kasi nga nasa fraud department ka. Ngayon, pwede rin, minsan ginagawa ko, binibentahan ko siya ng credit cards na gusto kasi nila yung credit limit, mas mataas eh. Okay? So, ngayon may mga security questions. Okay? May mga security questions na mahirap. Ngayon, while I'm talking to that person, I'm answering the Western Union. Pag-answer ko nun, yung pera pupunta sa China. Okay? Pupunta sa China, hindi ako kapalan sa Pilipinas. Ano ako, si Raulo? Iyan ang tinatawag na brag-fessing. Obserbahan nyo yung tono ng pananalita niya, yung mga pinipili niyang salita. Patungkol sa kanya, how great he is. Kasi isipin nyo bakit ako magpapadala sa pangalan ko? Sige nga, ang bobong kriminal mo nun. So ngayon, sa community ng hackers, merong nag-exchange ng Western Union. Bibili ka ng di ba? Western Union pambabayad mo. Bibili ka ngayon ng Liberty Reserve. Okay? Yung Liberty Reserve ngayon, pambibili mo, gagawa ka ng fake account niya na parehas sa parehas. Okay? Dapat parehas sa parehas. Papadala mo ngayon yung Western Union dun sa China. Okay? Dun sa China ngayon, ang susunod mong gagawin is may control ka dun sa Liberty Reserve account niya eh. Papasok mo ngayon sa'yo. Paglabas mo ngayon, nasa iyo na, sa Liberty Reserve mo na, di ba? Lilinisin mo naman ngayon. Papadala mo ulit ng Western Union, pero pangalan ko na. Nagets nyo? Nagets nyo? Nagets nyo yung process? Siguro na nagkukwento siya nito, ang naiisip niya ay yung kung gaano siya kagaling na isang hacker. Unfortunately, nag-confess ka ng isang illegal activity. Kaya ang isang damage control na pwede mo na lang magawa ay sabihin, you confess because it is commanded by God. Pero kung oobserbahan nyo yung video at i-analyze nyo kung paano siya magsalita, kung paano siya magkwento, kung paano niya iangat ang sarili niya, wala akong makitang remorse. Nagets nyo? It's simple. Yung mga nag-try dati sa Western Union, ilan monitor ko kayo? Bayuan ko, sabihin mo sa akin. Ilan ba? Online money laundering. Yes! Kasi I work alone. Oh, kanino nang galing yung money laundering? Diyan sa commenter mo na inagrihan mo ng pagkahaba-habang yes! Hindi ba kayo yung nagparatang? Money launderer, scammer. O tapos magagalit ka, manggagalaiti ka dyan sa channel mo at sasabihin mo na kami ang nagparatang, na money launderer ka, na scammer ka. Abay, kayo, wag ka kasing pabida. Ito na yung tipong sinusubukan mong linisin yung dumi ng pagkatao mo, pero lalo namang kumakalat. Okay? Ngayon, kung bobong kriminal ka, katulad ni Melo Yap, ang gagawin mo doon is Western Union. Papadala mo ngayon sa sarili mo. Eh di bobong kriminal ka. Confession or gloating? Magaling palang maglabas si Kayo dati. Naging trabaho ko rin yan, maglinis ng pera. Dati. Diyan na natin tapusin ang content na ito at sagutin na natin yung tanong doon sa thumbnail natin. Hacker o scammer? Confession o gloating? Para sa akin, pwede ko naman siyang maikonsider na hacker. Yun nga lang, maibibilang ko siya sa black hat hacker. Medyo may konting alam sa hacking pero ginagamit sa kasamaan at sila yung mga nagiging scammer. Patungkol naman sa question na confession or gloating, masasabi ko naman na confession siya na dahil inilahad niya
yung kanyang ginagawa. At gloating, dahil yung success na tinamasa niya, like yung proud na sabihin niyang hindi siya bobong kriminal, parang proud na proud pa siya at masaya pa niya itong ikinukwento. So kayo, ano ang obserbasyon at opinion ninyo dito sa issue na ito? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli. This is Ecclesiastico. Thank you for listening. Take care and God bless.